May nagtanong po sa atin about speaking in tongues. Sabi po niya sa kanyang tanong ay ganito: baka yung sinasabi po na ipinagbabawal po ang speaking in tongue ay yun pong nasa 1 Corinthians chapter 14 verse 28. Pwede po ba magbigay kayo ng explanation about doon? So sige po, magbibigay tayo ng explanation about dyan sa 1 Corinthians chapter 14 verse 28. But before po ako mag-start, gusto ko lang pong i-share sa inyo mga kapatid na ako po ay believer ng speaking in tongues. May mga Kristiyano po na hindi naniniwala patungkol dito at hindi po ito ginagawa. Pero ako po naniniwala po ako. Pero kinakailangan lamang nating maaral kung paano ba ito nag-work ng maayos para nang sa gayon, pag ginagawa natin ng speaking in tongues ay we make sure na ito po ay biblical at hindi po tayo magkamali sa pagkagamit na ito. So ganun pa man, muli basahin po natin yung 1 Corinthians chapter 14 verse 28. Ano ba yung sinasabi dito? Sinabi ganun dito, if there is no interpreter, the speaker should keep quiet in the church and speak to himself and to God. So ano ba talaga yung sinasabi dito na pinagbabawal ni Apostol Pablo yung speaking in tongues? Actually, hindi po pinagbabawal. Sinasabi po dito ni Apostle Paul na tumahimik yung nag-i-speaking in tongues kung walang interpreter. Now, bakit kailangan ng interpreter? Kailangan ng interpreter kasi may nakikinig at ang nakikinig ay yung church. Sinabing ganun dito, if there is no interpreter, the speaker should keep quiet in the church. So ano bang ginagawa ng church doon sa speaker? Kasi yung nag-i-speaking in tongues po ay speaker. Sinabing ganun dito, the speaker should keep quiet in the church. So ano bang ginagawa ng speaker? Ang speaker po siya yung nasa harapan at pinakikinggan ng church. Ganito po kasi yan mga kapatid. Ang speaking in tongues po ay hindi po dapat pinakikinggan ng church. Dahil ang speaking in tongues ay personal prayer po natin o pakikipag-usap natin one-on-one kay Lord. Ito po ay mababasa natin sa 1 Corinthians chapter 14 verse 2. Sinabing ganun dito, for anyone who speaks in a tongue does not speak to people, but to God. Indeed, no one understands them. They utter mysteries by the Spirit. So makikita natin, no, kaya pala pinapatahimik ni Paul yung speaker na nag-speaking in tongues kasi walang nakakaintindi sa kanya. Pangalawang reason, hindi ito ginagamit para iparinig sa church, kundi ginagamit ang speaking in tongues para makipag-usap ka kay God ng sarili na. Now, balik tayo dun sa ginagawa ng speaker sa harapan ng mga church. Ang ginagawa ng speaker ay nangangaral ng salita ng Diyos. For what reason? Para ma-edify yung church. So, syempre, kung gusto nating mangaral, dapat yung ipinapangaral natin sa mga nakakapakinig ay yung naiintindihan nilang lengguwahe. Ngayon, paano ma-edify ang church kung yung mga pinagsasabi mo ay hindi naman maintindihan ng tao? Therefore, makikita natin na ang speaking in tongue pala talaga ay pakikipag-usap sa Diyos or prayer siya. Hindi siya ginagamit na pangangaral. Kaya naman sinasabi ni Apostle Paul doon sa verse 28, kung gusto mong gamitin ang speaking in tongues in front of the church, dapat may interpreter ka para naman naiintindihan ng mga nakakapakinig. Kung wala naman nakakaintindi, magsalita ka ng lengguwahe na naiintindihan. Kasi tatandaan natin, ang word of God o pangangaral ang nakakapag-edify sa church. Pero yung speaking in tongues naman ay nakakapag-edify ng sarili lamang at hindi po ng church. Basahin po natin yung 1 Corinthians chapter 14 verse 4. Sinabi nga dito, anyone who speak in a tongue edifies themselves, but the one who prophesies edifies the church. So once again, yung prophesy, yung word of God ay edifying the church. Yung speaking in tongues naman ay edifying yourself. And again mga kapatid, hindi po ako against sa speaking in tongue. Dapat lamang nating maintindihan na hindi ito ginagamit na pangangaral, kundi pakikipag-usap sa Diyos ng sarilinan lang. So I hope na may natutunan kayo. This is Pastor CJ David. Ingat ang lahat. Shalom.